mga igan, kasama niyo pa rin po ang unang balita sa pagtutok ng mga pinakasariwang pangyayari ukol sa pagkagupit ng Super Typhoon Yolanda. At makibalita na po tayo sa Eastern Samar kung saan natili pa rin isolated ang ilang bayan. May live report si Katrina Son. Igan, hanggang sa mga oras nga na ito ay ilang bayan pa rin nga dito sa Eastern Samar ang na-isolate at mahirap nga mapuntahan dahil sa tindi ng pinsala na idinulot ng bagyong Yolanda. Dahil sa lakas ng bagyong Yolanda, karamihan sa mga tulay na nagdurugtong sa mga bayan at lungsod dito sa Eastern Samar ay naputol. Pati mga daanan sira-sira. Kaya naman na-isolate ang ilan sa mga bayan. Dahil dito, hirap ang mga tao na makahingi ng tulong. Kung may mga tumutulong naman, ay hirap din silang makarating ang mga lugar dito. Sa bayan ng Balangkayan, aabot sa 400 mga bahay ang totally damaged. Karamihan walang naisalbang kahit isang gamit. Ang bayan naman ng Hernani, ilang araw nang hindi mapuntahan. Dito, 2 barangay ang animoy binura ng bagyong Yolanda. Wala itong itinira. Karamihan sa mga residente ng mga nasalanta ng mga bayan ay walang mapagkukunan ng pagkain, tubig at damit. Kaya naman ito ang panawagan nila ngayon. At Igan, sa ngayon nga ay nagtutulong-tulong naman ang mga lokal na pamahalaan dito nga sa Eastern Samar para maibigay na muna ang immediate needs ng mga nasalanta. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Bukod naman sa matinding hangin at ulan, matinding storm surge ang idinulot ng Super Typhoon Yolanda, particular na po sa mga coastal barangay sa Visayas at Mindanao. Paano nga ba mapaghahandaan ng storm surge? Yan naman po ang ating alamin kasama si Rhea Santos na nasa Noveleta, Cavite, kung saan ilan pong barangay din ang nakaranas ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo. Rhea? Yes, Connie, hindi na bago itong storm surge sa mga kababayan natin, partikular dito sa Barangay San Rafael, Purok 4, Long Beach, Noveleta, Cavite, dahil noong kasagsagan ng paghagupit ng Super Typhoon Yolanda ay nakaranas din po sila ng storm surge. Madalas sila nakakaranas nito dahil nga ito ay coastal barangay, ano? At kapag nasabayan ng malakas na bagyo o kaya ay panahon ng habagat, talaga namang umaapaw itong tubig sa karagatan ay pumupunta sa kanilang komunidad. Kaya kaugnay po ng mga paghahanda na ginagawa dito, no? Magkakaroon po tayo ng storm surge drill. Makakasama po natin si Ginoong Jeg Alex. Siya po ang ginatawa ng MDRRMC dito po sa Noveleta. Sir, meron na pa tayong sistema kung paano po iwawarn natin ng mga residente na magkakaroon po nitong storm surge. Opo, pagka po pakinig kami ng balita na galing sa weather forecast na ang bagyo ay tatama po sa ating karagatan, ay agad po na nagpaplano ang ating mga emergency response team para maaga nating mailikas ang ating mga kababayan sa tabing dagat. So automatic ho talaga pag may bagyo o kaya panahon ng habagat, alerto na ho kayo? Opo, ito agad ang aming binabantayan. Lalo-lalo na po ang aming mga radio communication. Alright. Dito po, dyan po, meron na kaming radio communication na itinayo mismo dito sa tabing dagat. Correct. Meron ho ba kayong, yung alarm system natin? Ano yan? Tutunog ho yan? Malakas ho yan? Yan po ay tumutunog sa wang-wang, kung tawagin po namin, siren. Buong Noveleta po, mga barangay. Pag nag-command kami, ng alert na po kami, lahat po sabay-sabay natunog yan. So forced evacuation tayo sa ating mga residente. Yes po. Ano ho yung pinakamataas na bahabang inabot ng mga komunidad ho dito? Yung nakaraang baha po sa Bagyong Maring Habagat ay halos nasa bubong na po yung mga tao. So yung tubig dito sa dagat, yung nasa likod ko, talagang kumbaga pumasok dito sa komunidad at hanggang bubong ang inabot. Dumamay pa po yung mga galing ilog. Yes. Catch basin po kami. At saka siyempre, pag panahon ng high tide, Opo, mas malaki pa, mas mataas pa. Or sa personal nyo pong kinakatok talaga isa-isa itong mga residente para sa inyong forced evacuation. Opo. Alright, sumusunod naman po lahat? Sumusunod naman po at kailangan sumunod yung iba dahil makikita naman po nila ang kahalagahan. Alright, so kailangan talaga siguro kung may panahon na magkaroon sila ng survival kit o kaya yung emergency kit nila, no, yung mga importanteng dokumento o papeles, yun na lang ang atake nila dahil mahirap tumakbo ng maraming dala-dala.
Alright, ito po ang ating mga Yan po ang rescue, ating no? mga response team na kung saan po ay inaano po natin ang mga tao. Alright, mga kapuso, live sits po yan, no, nagaganap dito sa Noveleta. Again, no, storm surge drill po ang nagaganap sa umagang ito dito po sa Purok 4, Noveleta. At siguro, yan lang ho talaga, no, kailangan ng mga Pinoy, ang mga kababayan natin, laging I am ready. Hindi na lang mga lindol, tsunami ngayon, pati storm surge, kailangan talagang bantayan natin, lalong-lalo na kung coastal area po ang inyong mga tahanan. Yes, Alright mga kapuso, yan po ang live na kuha, no? Live pong nangyayari yan ngayon, storm surge drill dito po sa San Rafael 4 sa Noveleta, Cavite. Maraming salamat po, Ginoong Alex. Samantala, mamaya po, no, papakita natin ito namang mga flotation devices na pwedeng gawin ng ating o gawin at ihanda ng ating mga kababayan kung sakaling maabutan po sila ng storm surge. Magbabalik po kami, samantala, back to studio po muna tayo. Maraming salamat, Rhea Santos. Para ipaliwanag sa atin ang SSS at pag-ibig loans na pwedeng makuha ng mga nasalanta po ng bagyong Yolanda, narito po ngayon live sa ating studio si Ms. Marisu Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. Good morning, ma'am. Good morning, Igan and Connie. Good morning. Morning po. At katabi po niya si Atty. Joan De Venecia, Vice President for Public Relations and Information Service Group ng Pag-ibig Fund. Good morning, Atty. Good morning po sa inyong dalawa. Okay, eto na. Ano yung uunahin ng publiko? Ano yung ino-offer nating loan, SSS at pag-ibig sa lalo pag ganito na salanta ng bagyo? Yes. Una sa lahat, gusto ko lang iparating na yung ating Social Security Commission inaprubahan ang 250,000 na relief funds, no, na donation para sa Philippine Red Cross dahil sila nga yung may capability na agad-agad mag-respond at magdala ng ayuda dun sa ating mga kababayan sa Tacloban. So, pangalawa, na i-announce din ho namin over the weekend yung ating pong calamity relief package na consisting of the salary loan early renewal at yung ating advance pension na 3 months and yung house repair and improvement loan. Alright. So para dito sa early renewal ng salary loan, yung pong ating mga kababayan na nasalanta ng Typhoon Yolanda, whether in Tacloban or other parts of the country na apektado at na-declare na rin na calamity area, sila ay maaaring umutang ng kahit na meron pa silang existing loan. Okay. So at yun namang first time na mangutang basta nakapagbayad sila ng at least 36 monthly contributions na waive na rin po ang kanilang 1% service fee. Ano yung ceiling ng kung hanggang Figures. gaano sila pwede Bale, makakutang? 30,000 yung maximum loanable amount. Alright. So, 30. basta kung sila ay qualified sa 2 months, 2 months salary loan, yun po yung 30,000 yung maximum. Ngayon naman sa house repair and improvement, ang maximum natin dyan ay 1 million at 6% per annum na interest. And they have 1 year from now to submit their application para may chance pa silang mag-gather yung mga requirements. Paano ganun. mong bayad Oo dito? nga eh. Paano in terms of payment nila? Ang terms naman nito, Sweldo, no? bale, yes, salary deduction, pwede po yun. At ngayon, yun namang 3 months advance ng pension, yung ating mga pensioner na nasa lanta din, maaari nilang i-advance yung kanilang pension for 3 months. And they have until end of April next year para mag-file ng kanilang application. Kasi right now, we understand na ang kanilang concern ay yung day-to-day survival muna. Yes. Attorney Joan naman, ang daming nawalan Sa mga ng... government, ano? Opo, daming nawalan ng tirahan. Ano ho ang pwede natin maibigay na maayuda sa kanila? Through Meron po pag-ibig? tayong 2 programs na ibinibigay sa ating mga aktibong miyembro ng Pag-ibig. Una ay meron tayong Calamity Loan Program. So, kung ikaw po ay nakapaghulog na sa Pag-ibig ng 24 months at ikaw po ay within the last 6 months, meron ka pong naihulog na 5 na iyong savings, ay maaari ka pong makautang ng calamity loan. Basta po yung area kung saan po kayo nakatira ay na-declare po na under a state of calamity. So Pwede. marami na pong areas sa Eastern Visayas, I understand, ay na-declare na po under a state of calamity. Magkano nga yung calamity? So ngayon po ay makakautang sila ng maximum of 80% ng kanilang naipundar ng savings sa Pag-ibig Fund. And then apart
from that po, no, yung calamity loan, kung sila po ay may current na housing loan sa Pag-ibig, ay nagbibigay po ang Pag-ibig ng 3 months na reprieve or hindi po sila magbabayad ng kanilang housing loan payments. Pahinga muna. Pahinga po muna. Pwede ba yun? May 1 million na ako sa SSS, makakautang-utang ako sa Pag-ibig? Opo, kasi Pero po para matagdagan po tama yun. po, hiwalay po ang Hiwalay na, benefit. Basta po parehong miyembro ng SSS at Pag-ibig Fund. Paano ho? Kung ganitong sitwasyon, paano sila makakapagbigay sa inyo? Meron ho ba kayong mga satellite offices na Tama nasa yun, areas na Connie, yan? no? So, currently po ay tayo ay nakikipag-coordinate sa ating Tacloban office dahil sila po talaga ang pinaka-nasalanta. So, ang mangyayari po ay dineploy po natin ang roving offices po. So, yung mga roving. karatig na lalawigan, galing sa Cebu branch namin, Iloilo branch, even Davao branch if necessary po ay magtatayo ng roving teams para po kami na po ang lumapit sa mga miyembro at hindi na sila mahirapan na hanapin Doon kami. ba sa mga lugar, nasalanta rin kayo, no? Yes, Yung office nyo, may mga, opo, di ba, that's right. empleyado rin kayo, Mariso, Yes. attorney? Yeah, actually yun ang aming problema sa ngayon kasi we have Oo. not yet established contact dun sa aming mga Kasi kunyari, tao on the mapanood ko ground. to, saan ako pupuntang opisina? Meron kaming mga tanggapan na malapit doon sa Calbayog, Catbalogan, okay naman sila doon. And ganun din in some parts of Samar, meron, actually sa Ormoc meron din. So, but I think ang Ormoc namin medyo problemado din. Ano? Pero just the same, katulad ng Pag-ibig, we will be deploying also Mga roving action teams din, centers. no? Yes. Okay, maraming salamat. Sana Thank you very much. maging simula ng pagbangon at sama-sama nating pagtulong sa kanila. Ms. Mariso Buganti po, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. Salamat. Atty. John De Venecia po, Vice President for Public Relations and Information Service Group ng Pag-ibig Fund. Nasa ibaba po ng TV screen yung mga numero nila, yung mga dagdag po yung tanong. Pwede niyo po yung tawagan. Huwag kayong magbibitiyo. Diyan lang kayo at dito kami. Magbabalik po ang unang balita.